Karamihan sa atin ay nasanay na sa ideya na kapag meron ka ng mga mamahaling gamit, ay mayaman ka na rin. Madalas na ina-attach natin ang mga material na bagay sa yaman. Kapag meron ka ng ganitong sasakyan, mayaman ka. Kapag meron ka ng ganitong cellphone, mayaman ka. At dahil dito ay hindi na natin naiintindihan ang kahulugan ng pagiging mayaman. Binabase na lang ng karamihan na kung sino yung may maganda at mamahaling gamit ay siya rin ang mayaman. Pero ayon sa sinabi ng sikat na author na si Morgan Housel sa kanyang libro na The Psychology of Money, spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. At totoo ito. Kahit ilang milyon pa ang meron ka ngayon, kung dagastusin mo yan lahat sa iyong mga luho at hindi ka nagtira para sa iyong emergency fund at investments, ang mangyayari ay magmumukha kang mayaman sa mata ng ibang tao, pero ang realidad ay wala kang pinagkaiba sa taong namumuhay paycheck to paycheck. Kaya mahalagang babaguhin na natin ang ating pananaw sa yaman. Tandaan na ang yaman ay ang mga bagay na hindi natin nakikita. Ang tunay na yaman ay yung marami kang oras para gawin ang mga bagay na meaningful sa'yo. Ang tunay na yaman ay ang iyong magandang pag-uugali sa paghawak ng pera. Meron kang skills sa pagkita ng pera at meron kang financial freedom. Kaya mamili ka. Susundin mo ba yung taong mukhang mayaman sa paningin ng iba? Naka-BMW at nakatira sa malaking bahay pero baon pala sa utang? O yung taong sakto lang at namumuhay ng simple pero maraming ipon at investment? Sa panahon natin ngayon, mahalagang alam mo ang pinagkaiba ng taong mukhang may pera sa taong tunay na may pera. Ang mga sasakyan, malaking bahay at iba pang mga mamahaling gamit ay madalas na ilusyon lang na ginagamit ng ibang tao para mapakita nila sa iba na mayaman sila. Nakikita natin ang mga sasakyan at malaking bahay. Pero wala tayong ideya sa kanilang financial statement at kung magkano ang kanilang bank balance. Sa halip na magbukha kang may pera, gawin mo na lang goal na maging tunay na mayaman. Mag-acquire ka ng assets o mga bagay na magbibigay sa'yo ng income kaysa liabilities. Di ba alin ang mapagkamalan ka mahirap? Ang mahalaga ay alam mo sa iyong sarili na meron kang pera at nasa tamang proseso ka ng iyong pagyaman. Sa katunayan, maraming benefit ang makukuha natin kung pipiliin natin ang mamuhay ng simple at magmukhang mahirap. Ang tinutukoy ko dito sa magmukhang mahirap ay hindi yung nakasuot ng sirang damit at hindi naliligo, kundi yung taong simple lang ang porma at hindi nalalayo sa mga average na tao.